makikita sana sa TV yung nag-a-arrange dito. Pakita mo yung sarili mo na kaseksihan mo dito. Ikaw naglalagay ng mga baso-baso dito sa harapan ko. Di ba, Bam? Okay, okay. Oras po natin sa buong Pilipinas. 3 minuto na. Makananang alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kahit ipinagtanggol ng palasyo, panawagang mag-resign si Health Secretary Herbosa, pinanindigan ng isang health program o health reform advocate. Ronda Pilipinas. Initial findings sa ginawang investigasyon sa naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ipinresenta na ngayon ni Senator Marcos. Ronda Pilipinas. Tatlong bakuna kontra African swine fever inendorso na sa Food and Drug Administration. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, Vice President ng South Sudan inaresto, panibagong civil war. Nagbabadya. Ronda Pilipinas. Yon! Alex Iyala, pinataob ang world number 2 na si Iga Swiatek. Yon, nakalimutan ko na yan. Sa quarterfinal sa Miami Open. Ronda Pilipinas. At may tatalaba bilang unang bagyo sa bansa ang kasalukuyang binabantayang low pressure area. Alamin sa live weather report mamaya ni Gia Rafael. Ronda Pilipinas. Charo Santos inaming muntik na mawalan ng trabaho dahil kay Dolphy. Patay na yung tao. Alamin natin mamaya ang showbiz balita. Ronda Pilipinas. At nagkakabit o pagkakabit ng campaign material sa hindi tamang lugar. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At totoo bang tumataas ang tono ng boses ng babae kapag nakikipag-flirt o nakikipaglandian? Alamin natin mamaya. Let's prove it. Ronda Pilipinas. Anong plano ba para sa malawakang pagbabago o plano para sa malawakang pagbabago at progresibong ekonomiya? Inihatid na ba ng Vendors Party List sa mga manininda ng Pasay City? Mamaya alamin natin sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Magandang araw kay Dr. Mike Padlan. Kilala niyo ba si Dr. Mike Padlan? Ex ni Chris Aquino. Doc Mike, usap tayo. Penge exclusive. Penge exclusive yan. Doc Mike. Okay, nako.
Paghaho kayo pumunta, ito sana pag-uusapan natin yung paghahati ng student discount at saka senior citizen discount at persons with disability discount. Pag-usapan natin ito may ng konti. Pero gusto kong matutukan itong paulit-ulit na lang na problema tungkol sa kamatis. Meron ng balita ngayon sa mga palengke na ang kamatis ngayon 5 pesos. Ha? 5 pesos per kilo. Yung iba naman daw 10 pesos. Pero meron daw makikita ng 5 pesos. Lalong-lalo na sa mga farm gate. Ha? Ang mura naman. Ewan ko kung natatandaan po ninyo na pinag-usapan po ito namin ng Department of Agriculture. Yung tungkol sa cold storages, matagal na hong plano ng gobyerno yun tungkol dun, lalo na ng particularly ang Department of Agriculture. Yung cold storage, ilalagay ho dyan yung mga maraming supply ng kamatis para umabot ng hanggang this year. Ha? Umabot siguro ng mga basta ilang buwan. Basta lang mabit yung oversupply na problema ng anumang agricultural product. Ito ngayon ang problema. Itong kamatis na ito, kulang pa rin yung mga cold storages natin. Kung matatandaan po ninyo, ang sabi ho sa atin nitong ni Asik de Mesa, ang sabi niya doon, nako Dennis, meron na kaming pondo dyan na 3 bilyong piso. O, di ba? Ang huli hong sinabi ko kay Assistant Secretary de Mesa, sabi ko, Asik, baka naman sa susunod ang pag-usapan natin, ganun na naman. Oversupply na naman ng kamatis. Ayan na nga! Ibig sabihin, kulang pa rin yung mga cold storages natin. Ha? Asik, baka ganito na naman mangyari next year. O kaya for how many months, pag-usapan na naman natin yung mga oversupply. Natatandaan po ninyo, nagkaroon ng mga oversupplies ng mga kamatis at saka sibuyas. Ha? Tapos, isa pang problema ng Department of Agriculture, yung oversupply po ng napakaraming bigas sa NFA mga bodegas. Hanggang ngayon po, hindi pa ho nabibili ng mga LGU yung mga maraming bigas para ipamigay o ibenta sa mga kababayan natin ng napakamura. Ha? Ito ang problema. Pwede nang bilhin ng mga LGU yung bigas sa loob ng bodega ng NFA. Ang problema, yung LGU walang pera. Kaya nga sabi ng LGU, pwede bang utang na lang yan? Utang na lang. Di ba? Kailangan ho ng cash din nun para ho umikot. So, paano gagawin ng Department of Agriculture? Alam mo, ang daming problema nitong Department of Agriculture, ha? Baka pwede nyo kong i-appointment, ha? Baka pwede nyo kong i-appointment, bukas dahil yung imported na bigas nasa pinako na naman yata sa MSRP na 45 pesos. Yung 45 pesos. Mamalaman natin bukas kung magbabagyo pa yan. Tapos isa pa. Alam mo ano ba problema ng Department of Agriculture? Baboy. MSRP ng baboy wala daw sumusunod. Ano ba no? Ay, nako, napakaraming problema ng DA pagkapagkain. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ 882. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. Oy, sa lahat ng mga listeners ng Radyo Ronda. Ayan, magandang araw po sa inyo. And of course, sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nanindigan si Health Reform Advocate Tony Leachon na may nilabag sa panuntunan si Health Secretary Ted Herbosa kasunod ng pagkaka-picture nito sa mga matataas na opisyal ng isang tobacco company. Sinabi ni Dr. Leachon sa DWIZ na ipinagbabawal ang pagkikipag-ugnayan at pagtanggap ng donasyon mula sa tobacco industries. Una ng dinepensa ng Malacanang ang kalihim dahil wala naman itong nilabag. Gayon man o gayon din ang pagtanggap ng mga o ng pamahalaan ng donasyong mobile health clinics mula sa kumpanya.
Eh nga, tinanggap mo pa yung ban, donasyon. Bawal na bawal yun. Kasi ikaw ang haligi ng kalusugan. Yan ang nilalabanan ng bawat medical organization. Sa bawat pasyenteng hinaharap na namamatay. Kaya kung makikita ko yan, ayan ay galit at saka deep sorrow. Kasi ano pa ang moral ascendancy mo? Ikaw ang the very person entrusted to defend the nation's health. Tapos may lapse in judgment ka. Ang dami naman pwede magpa-picture. Papuntahin mo dyan, kunyari, isang bataan mo, direktor. Alam mo, nakita ko yan. Gusto ko rin sana pag-usapan yan. Tinawag naman ni Leacion na duwag si Secretary Herbosa dahil sa patuloy nitong tikom ang bibig hinggil sa picture. Oo. Pangalawa, magsalita siya at wag siya magtago sa palda ni Undersecretary Claire Can. Pinagpapaliwanag niya si Claire, Attorney Claire. Siya magsalita kung bakit siya nandoon, di ba? Yun. Tsaka magdasal siya mabuti kasi lahat ng ginagawa niya since siya nag-start ay puro palpak eh. Di ba merong tagapagsalita ang DOH? Si Asek Domingo? Di ba? Sa kabila nito, inihayag ng eksperto na wala siyang plano na pumalit sa posisyon ni Secretary Herbosa. Hindi ko tatanggapin kasi madami na akong pagkakataon na during the pandemic, kaya lang daw yan bumabanat, gusto maging ganito, gustong magpolitika. Ay hindi ko pa tatanggapin. Mahusay po ang aking trabaho at ako'y masaya bilang isang doktor sa aking trabaho. Ako'y health advocate. Yan po ang tinig ni Health Reform Advocate Tony Leacion, Dr. Tony Leacion, sa Panayam Exclusive ng DWIZ Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Initial findings sa ginawang investigasyon sa naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, pinresenta na ni Senator Marcos. Alamin po natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ati Sally, go! Ipipresenta ngayon ni Senator Amy Marcos ang initial na findings ng Committee on Foreign Relations na kanyang pinamumunuan sa isinagawang investigasyon sa naganap na pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ngayong umaga ay nakatakdang magsagwa ng press conference Senator Marcos para ipabatid kung ano ang preliminary findings ng kanyang komite sa usapin kung nagkaroon ba ng due process sa pag-aresto at pag-surrender sa dating Pangulo sa ICC. Ayon sa Senadora, malinaw na may mga hakbang na ginawa ang administrasyon na salungat sa kanyang mga paninindigan at prinsipyo. Dahil dito'y tuluyan ang kumalaan Senator Marcos sa senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Gate ni Senator Marcos sa patuloy na pagbanggit ng executive privilege at subjudice rule ng mga executive officials sa isinagawang hearing ng kanyang committee, kahit anya sa mga tanong na hindi nasaklaw nito, mistulaan niyang may tinatago na mahalagang katotohanan. Paulit-ulit anya ikinakatwiran na sumusunod lamang ang bansa sa pandaigdigang kasunduan kaya naaresto ang dating Pangulong Duterte. Pero ang hayagan anyang pagtatakip sa katotohanan ay lalong nagpalakas ng hinala na maaaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberenya sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Ang bali-balita, ito yung ito yung sinabi ko sa inyo na galing sa aking Alamang Girls, ha? Na nakatira sa Ayala, Alamang. Meron pang isa, di ba? Meron pang isa, si Congresswoman Camille Villar. So mawawala. Dalawa na. Eto, umamin na si Senator Marcos. So mawawala ang chismis pa na matunog itong si Congresswoman Camille Villar. Baka pwede nating tawagan si Congressman Toby Chanco, siya yung tagapagsalita ng Alyansa, di ba? Baka maski bukas. Oo. Alam niyo ano chismis? Ito talaga wala namang nakikinig sa atin, ma-chismis ko sa inyo, Alam niyo ba kung sino inaay? Ito mga chismis lang ito ng aking Alamang Girls, ha? Yung aking mga Alamang Girls na nakatira sa Alamang Hills. Diyan sa Ayala, Alamang, ha? Ang kinukuha daw itong Pink Party, ito sila Senator Kiko at saka si Senator Bam.
Oo, yun ang bali-balita ha. Doon may mga denial na pero ang ugong ha. O kung kung ang tawag diyan ay Team Unity, ano na magiging tawag diyan pag nandiyan na yung pink? Unipink. Oh, ayos ba? Parang Miner, ayos ba? Unipink, ha? Ayos ba? Oh, yan daw. Yan ang nangingibabaw na pag-uusap namin na kasama ko yung aking mga alamang girls. Na taga-Ayala Alamang. Ha? Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Na-endorso na ng Department of Agriculture sa Food and Drug Administration ang bakuna laban sa avian influenza. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa, hinihintay na ng kagawaran ang go signal mula sa FDA kung mag-i-issue na ng Certificate of Product Registration ng bakuna. Inaasahan naman anya ng DA na isasalang muna sa controlled vaccination ang AI vaccine ba to? AI vaccine na pangangasiwa ng gobyerno. Una nang umapila ang poultry industry sa DA na pabilisin ang procurement ng avian flu vaccine sa bansa. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. At ngayon alamin na natin ang pinaka-latest weather. Gusto nyo ng isa pang chismis mula sa aking mga alamang girls? mamaya. Meron ako chismis sa inyo. Magandang fresh na fresh ito. Ha? Galing sa aking mga alamang girls. Ha? Alamin na natin ang weather report mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Ikaw ba, Gia, nag-grab ka? Oo naman. Oh, di ba? Concern mo ba kung kanino i-charge yung student, mga senior at saka mga PWD discounts? Oo naman. Lalo Kasi na dati, nung ang estudyante pa. nagbabalikat niyan o nagsushoulder niyan, hanip pa. Sino? Bumabalikat o nagsushoulder, tinranslate lang sa English. Ano? Bumabalikat niyan yung driver. Kaya nababawas sa kita yan eh. Oo, nababawas sa kita Ngayon nung ko ano lang yan. nalaman yan, ah. Yes. Malaki bang magkakaiba 20. ba yung discount ng estudyante, PWD? 20. Pare-pareho lang sila ng 20% discount. Ito, pakinggan mo to ha. Simula sa April 7, hindi na sasagutin ng mga driver. Oy, makinig doon sa mga nakikinig sa atin ng mga Grab driver ha. Hindi na sasagutin ng mga driver ng Transport Network Vehicle Service Operations or TNVS at ride-hailing platforms ang diskwento ng pamasahe para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability. Sa ilalim po ng Memorandum Circular 2025-10 na inisyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So, parang maghahati yata yung tama ba? Newsroom, operator at saka LTFRB maghahati, tama? Tama ba? Basta hindi na pupunta dito sa driver, hindi na sa kanya ibabawas. Okay? Oh, mga driver, relax lang. April 7 pa to ha. March 27 pa lang tayo ngayon. April 7, tiisin na ninyo hanggang April 7 o April 6. Pagdating ng April 7, wala na sa inyo yan. Maghahati na ang operator at saka LTFRB. Kung sino man ang mas lamang, sino mas malaki, bahala sila sa buhay nila. Ang importante, mga man driver, hindi na ikaw ang teka muna. Ano to? Sa ano lang ito? Sa mga TNVS? Hindi ba kasama dito yung mga driver ng jeep? At saka taxi? Ha? Wala pa? Oh, life is very unfair, ha? That's very unfair. Oo. TNVS lang. Oo, TNVS lang. Hindi kasama yung mga jeep at saka mga taxi driver. Naku, alam ko na kung sino ang susunod na mag-i-strike. Alam ko na kung sino ang susunod na mag-i-strike. At bago mag-i-strike, ang mga magre-reklamong susunod na yan, alamin na natin ang weather report. Pagkatapos yung mag-text at mag-message ni Gia Rafael. Tapos ka na? Tapos na. Okay. Sige, weather na tayo. weather. Leader na. Kanina umaga, umuulan. Oo.
Kanina yon. Ito yung mga mga pulo-pulo na pag-ulan. Ngayon, maginit na naman eh. Ginit na naman eh. Pero ito nga, may update na naman doon sa LPA na kahapon pa binabantayan. Bagyo na. Di pa, wag Ay, di pa? naman. Wala. Kaninang 2 a.m. Hindi kasi itong mainit na panahon, gusto ng mga tao. Alam mo naman mga saala sa init, saala sa lamig ang Pag mga tao. mainit, gusto namang umulan. Oo, pag bumagyo, gusto uminit. Oo, Yun. bali-baliktad eh. Kala mo naman, yung pagulan naman, may masamang epekto sa mga walang bahay. Oo, Divine? Pero yung LPA na yun nga, nakahapon pa binabantayan, may update kanina ng 2 a.m. Huli siyang namataan sa layong 220 kilometers sa may sa may Mindanao, sa may eastern section ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa pa rin ang tsansa na maging isa nga itong ganap na bagyo sa loob ng 24 hours. Pero expect nyo na may mga posibleng pag-ulan sa Visayas at Mindanao dahil dito. Kaya manatili po nakatutok dahil panigurado may bago pa rito mamaya. Samantala, patuloy pa rin umiiral ang easterly sa Luzon kaya asahan ang mas mainit na panahon, lalo na at opisyal nang na-terminate ang hanging amihan kahapon. Sa loob naman ng 2 linggo from March 21 to April 3, mababa ang tsansa na may mabuong bagyo sa loob ng Philippine Monitoring Domain at for 3 days, asahan ang generally fair weather at maulap na mga kalangitan sa Metro Manila. Maglalaro sa pagitan ng 26 to 34 degrees Celsius ang magiging temperatura dito. Sa mga nasa Cebu naman po, pakilabas na ang mga payong at mga kapote dahil ang mga pag-ulan po at thunderstorms mangyayari sa 3 days. Hoy! Payong lang ilalabas, guys. Hindi, akala ko sama ng loob. So, sama ng loob. Payong. Pwede rin naman. Sabay nyo na sa ulan. Baka Ulanin na magkaroon kayo. kami ng magkaroon kami ng promo dito sa DWIC. Pinag-uusapan pa namin. Mamimigay kami ng payong. Alam mo anong tawag sa payong? Ay, ito sa promo? Payong kaibigan. Mamimigay kami ng payong sa ating mga kaibigan, sa mga listener at saka viewer, sa follower. Mga kaibigan natin yan. Ang tawag sa promong yan ay Payong Kaibigan. Naman, may point naman yun. Diba? Ang witty talaga niya. 3 days na nasa Metro Cebu, nasa 25 to 30 degrees Celsius ang temperatura. Sa Metro Davao, generally fair weather ang aabutan nyo bukas ng Biyernes, pero may possibility na magkaroon din ng mga pag-ulan sa Saturday and Sunday. 25 to 32 degrees Celsius naman dyan. At heat index check, March 27, Dagupan na naman, Pangasinan nangunguna, 47 degrees Celsius. Kanjinet. Sa Tuguegarao City, Cagayan at pati na rin sa Vira, Catanduanes, parehong 43 degrees Celsius ang kainitan. Samantalang araw po ay lulubog mamaya ng 6:08 p.m. at ang pagsikat nito ay abangan bukas ng 5:55 a.m. at 46 days before natin i-cast ang ating tamang votes. Ang konyo. Before natin i-cast ang ating mga votes. Ang tamang votes. Konyo. Before natin i-cast ang ating mga votes. Yes. Dahil nga paalala ni DWIZ, iboto ang tama, itama ang boto. At yan po, Payong Kaibigan. Payong Kaibigan lang yan ng DWIZ na iboto nyo ang tama. Tama. At yan po muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Maghanap nga tayo ng sponsor niyang Payong Kaibigan yan, winner ha? Diyan sa mga nakakapanood at nakakaparinig sa atin sa mga bahagi ng mundo. Baka kayo gusto niyo mag-sponsor dun sa promo ng DWIZ ha? Payong Kaibigan. Libreng payong. Maganda. Payong Kaibigan. Para ho sa mga friends natin yan, ha? Para sa mga kaibigan ng DWIZ. Ang promong pinamagatang Payong Kaibigan. Ay, teka muna. Kape-kape muna tayo. Kape-kape. Ay, alas 10:26 na ng umaga eh. Oo, Payong Kaibigan po ito, ha? Payong Kaibigan, tayo yung magkape, ha? Kung isang coffee lover ka na tinatawag, merong MX3 Coffee Mix just for you. Kape-kape. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa yan. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya naman, ano pang inaantay ninyo? Ha? Bumili na, ha? Payong Kaibigan ito, ha? Payong Kaibigan,
bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. Okay, bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Sa MX3, dito ako, Bilib! Ronda Pilipinas. May nagtatanong, plano para sa malawakang pagbabago at progresibong ekonomiya. Yan ba'y inihatid na o ihahatid ba yan ng vendors party list sa mga manininda dyan po sa may Pasay? Taga Pasay siguro nagtatanong. Alamin natin sa isa na namang Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Dito pa lang sa bungad ng Pasay City, sobrang dami ng mga pamilihan at talaga namang kumpleto na rito ang hinahanap ng mga mamimili. Pero katulad ng karamihan, may mga kinakaharap din ng mga problema ang mga vendor. Kaya ipapatanong ko sana kung pupunta rin ba dito ang vendors party list dito sa amin? Gusto kasi nilang makilala ang partido dahil masaya sila na may magtatanggol na sa kanila ngayon. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, nagpapatuloy at mas lumalakas ang Suyod Palengke Initiative ng Vendors Party List dahil sa pagnanais nila na makarating sa lahat ng mga manininda sa bawat sulok ng bansa ang kanilang plataporma na maghahatid ng pagbabago hindi lamang sa buhay ng mga tindera at tindero kundi pati na rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Kamakailan lang ay personal na bumisita ang first nominee ng partido na si Tita Malulipana at ang fourth nominee nito na si Deo Balbena o mas kilala bilang Diwata sa Maricaban, Pasay City. Bagamat hindi gaanong maganda ang panahon ng suyuri ng partido ang pamilihan, hindi nila alintana ang ambon at nagpatuloy sa pakikasalamuha sa mga vendor upang higit na makilala ang bawat isa sa mga ito at malaman ang kani-kanilang mga suliranin sa pagtitinda lalo na at papasok na ang panibagong season sa bansa na maaaring makaapekto sa kanilang mga pangkabuhayan. Bukod sa pagnanais na makatulong sa pag-angat na ekonomiya ng Pilipinas, gagawin ding prioridad ng partido na protektahan ang mga manininda mula sa mga gawain o aktibidad na makakaabuso at mananamantala sa kanilang hanap buhay at karapatan. At iyan ang track record ng Vendors Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. Yun o, 29 na minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Oras, hatid sa inyo ng Game Zone. Detain na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. Ronda si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy! Baka kayo masakit ang ulo ninyo ngayon sa dinami-dami ng inaasikaso at iniisip ninyo, ha? Kapag ka masakit po ang ulo ninyo, ha? Minsan nadadamay ho ang buong katawan ninyo dyan, Isa lang ho ang solusyon diyan, isa lang ho makakatulong sa inyo, mag-Herbalaya Liniment Oil na po kayo. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong ginahawa agad ang mararamdaman mo, mararamdaman ninyo. Kinilala yan sila ng Asia Pacific Awards Council, Q Asian National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay na quality. Quality talagang Herbalaya. Kaya wag nang magtiis-tiis ng sakit, ha? Wag nang magtiis-tiis. Hindi na uuso ngayon ng mga martir-martir. Ha? Wala na yan. Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahit ay, hay, ginhawa. Ronda Pilipinas. Kanina, bago ho tayo magsimula ng ating programa, ang pinag-usapan po natin yung mga kamatis. Yung kamatis na 5 piso per kilo. Yung balita ngayon dyan sa may Central Luzon, yung mga kamatis tinatapo na lang sa sobrang dami ng kamatis. Ha? Tapos isa pa, meron pa isa. Problema natin sa mga middlemen. Ha? Yung mga middlemen na pumapatong ng kung ano-ano. Sila na lang ang kumikita at yung mga farmers natin hindi kumikita.
So ngayon, okay, kung yan ang pag-uusapan, kahapon po, ito pinag-usapan namin, okay, sa newsroom. Kaya sabi ko, sino ang pwedeng sumagot dito at sino pwede nating kunan ng mga opinion, okay? Walang iba kundi ang pinag-uusapan pag vendors. Alam nyo, sa totoo lang, ang pinakakawawa talaga dito, yung mga vendors. Di ba? Yung mga kababayan natin, lilipat lang naman sa kabila yan eh. Pero yung mga vendors, ito yung mga small entrepreneur, mga business people na bumubuo ng 90+% ng ating industriya at ng ekonomiya. Dapat inaalagaan talaga natin ang vendors. At speaking of vendors, syempre, dapat ang kausapin natin dyan, ang vendors party list na tumatakbo ngayon. Istorbohin natin ang mga buhay nila ngayon. Istorbohin natin ang kanilang pangangampanya ngayon dahil nasa booth po natin live ang first nominee ng vendors party list, si Tita Malu Lipana. Tita Malu, magandang araw. Magandang araw din po, Sir Dennis, and syempre sa lahat po na nakikinig at nanonood ng Ronda Pilipinas. Kayo na, pasensya na kayo kayo yung aming iistorbohin. Sabi ko, imbitahan, sabi ko, pagbibigyan tayo ni Tita Malu, lalo na pagka pinag-uusapan ng mga vendors, kawawa yung mga vendors, lalong-lalo na nung last na pinag-usapan natin, di ba, parang wala silang proteksyon, hindi iniisip, minsan napapalayas pa ng mga MMDA, ng mga clearing operations, hindi ba, Tita Malo? Yan ang pinag-uusapan natin. Okay, since vendors po ang pinag-uusapan at saka yung tipong itong mga oversupply ng mga products na ngayon ay kamatis kasi darating ang panahon, Tita Malu. Ang susunod na pag-uusapan natin, sibuyas naman. Opo. Oo. Ang kawawa na naman dito, yung mga kababayan natin na nasa laylayan, di ba? So, ang dapat alagaan natin, lagyan natin ng parang security itong mga vendors. Okay. So, ano sa palagay ninyo ba ang problema, lalong-lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga produktong binibili ng ating mga kababayan, Tita Malu? Okay. Number one, ang problema talaga pag halimbawa tumataas ang presyo ng mga paninda, syempre ang unang naapektuhan talaga dito ay syempre tayong mga consumers Tama. na mamimili po. So, yun talaga ang una natin problema. Katulad ngayon yung nabanggit niyo po kanina tungkol po sa issue ng kamatis na sobrang napakamura po. Nag-iikot kayo sa vendor, sa Opo. palengke, di ba? Nakikita niyo yung mga kamatis. Magkano yung nakikita niyo, Tito Malu? Hindi, may 7 pesos. Kahit nung nagpunta grabe, po 7 kami pesos. ng Benguet po, nakita rin natin. Napag-usapan din po natin yung mga problema po tungkol dyan sa mga paninda po pag nag-overstock po sila. Oo. Kasi seasonal di ba? Opo, Tita Malu. seasonal. Ang nakita ko po talaga dyan and plano sa darating po na in the future po na dapat po yung katulad nung nasabi niyo po kanina, dapat talaga may malaking storage po talaga kasi nakita namin doon. Halimbawa ngayon, sobrang dami ng stocks nila ng kamatis, okay? So sobrang baba ng presyo, ang mura nila maibebenta po. Pero pagdating sa another season, nawala na yung kamatis, hindi na tag-ulan na, natutunaw yung mga pananim nila sa doon sa Benguet po. So, ang mangyayari, wala na namang stock, tataas naman yung presyo. Po. Medyo nagkakaroon ng problema. Oo, tama. Napakahalaga po yung kanina sana na magkaroon ng storage talaga. Na po pwede, at least yun, aabot sila sa susunod na season na mahirap na magtanim ng kamatis para at least po yung presyo re-regulate na mamimaintain natin yung tamang presyo. Masustansya pa naman ng kamatis sa Tita Malu. Opo. Napakasustansya. At kailangan ng mga kababayan natin yan. At saka, parang nung pinanganak ako, talagang mura naman talaga kamatis At nagmamahal lang yan kapag lumilipas yung season, yung sinasabi nyo, Tita Malu. Opo. Oo. Sa ngayon nga po, sabi ko nga, kung ganun na wala pa talaga tayong storage kasi yun ang mahalaga. Baka dapat, magtayo, yung plano din natin na magtayo muna ng kooperatiba kung saan po, diba, sa kooperatiba na yon magkakaroon din tayo syempre ng mga livelihood na if ever since wala kang storage, no? So maglalagay tayo, halimbawa, naalala nyo dati parang magawa ng chili sauce, paano iaano po natin, at least po kikita pa rin po at hindi malulugi. Sayang naman ko itatapon lang yung mga kamatis po. Napakalungkot. Alam nyo, nakita ko sa social media kagabi, nagmo-monitor ako. Totoo yun, Tita Malu, talagang tinatapon nila yung kamatis. Oo, kasi yung nakita ko kagabi,
parang mga 20 plus kilos tinapon. Kasi naluma na eh. Binebenta daw ng 2 piso, 3 piso, wala na bumibili. O di ba? Sobrang kalungkot, di ba? Yung pagtanim ng kamatis, hindi naman yan overnight naging kamatis eh. Tama po. Inaalagaan at May abono binabantayan. doon, pinalagyan ng pataba yun. Malaki rin ang ang puhunan para makapagpalaki at magpatubo ng isang kamatis. Tama ho yung sinabi nyo kanina, yung kooperatiba, kasi kadalasan kasi ang mga pinahihiram talaga ng gobyerno at saka yung mga private, hindi direkta sa individual sa kooperatiba talaga. Opo. Mm-hmm. Pwede bang i-touch ko yung middleman? Okay po. Sige po, opo. Ano ho sa palagay ninyo ang dapat gawin sa mga middlemen? Ito sa mga kababayan natin na hindi nakakaintindi ng middlemen. Ito ho yung mga dinadaanan ng mga produkto na nanggagaling sa probinsya at dinadala sa atin dito. At kadalasan, ito si Tita Malu, alam niyo to, kadalasan, yung pagpatong na nangyayari ay nasa middlemen. Opo. Pagdating naman po sa mga middlemen po, sa mga traders natin, let's say, bawa kasi naintindihan naman natin na sila yung vendor din na namumuhunan din Negosyante sila. rin. Negosyante rin. Tama. Yun lang ang sa atin lang, ang dapat doon po na makipagtulungan sa ating gobyerno na dapat din po ma-regulate lang din yung presyo kasi minsan medyo marami ring mga traders na medyo sobrang taas din nila. So kawawa ang vendor, hindi naman nila pwedeng ibaba yung presyo dahil mataas na rin ang kuha nila. Tama. So apektado pa rin yung mga nasa babang vendors din po. Kaya dapat yun ang dapat bantayan po natin sa gobyerno na dapat yun may may ceiling o dapat may MSRP para sa mga sa babang vendor. Dapat meron din pong tamang presyo o may ceiling din po ang presyo na dapat ang pagbenta ng mga traders sa atin sa baba sa vendors po. Lalong-lalo na pag may guidance ng batas. At pag nandyan na kayo, nakaupo na kayo sa Kongreso, Tita Malu, pakitutukan nyo po yan dahil isa ho yan sa magiging solusyon ng problema ng taas ng presyo. Tama po. Di ba? Dahil yung mga middlemen, yung mga middlemen. Hindi naman natin nila lahat, Tita Malu, di ba na? Hindi naman po lahat. Oo, hindi naman na lahat. Kundi yung may mga talagang may mga middlemen lang na talaga namang sobra na magpresyo. At nagiging dahilan nito, nagiging rason ito ng pagtaas ng presyo. Yan. Tama po. Pakulong nyo sila, Tita Malu. Sabay ka para masampulan, Tita Malu. Kasi pag walang sample, hindi sila natatakot. Di ba, Tita Malu? Tama po. Oo, okay. So, Tita Malu, saan ho ang mga next destination po ng ating grupo? At tika nga pala, parang may nawawala sa kasama ninyo. Asa si Diwata ngayon? Naglilibot ba yan? Kararating lang po kaninang hating gabi So, tulog pa kasi galing po siya ng Katarman Samar sa kanyang hometown. Doon po sila nag-ikot. Tinignan niya marami din tinignan siya mga palengke doon. Tapos magre-report din siya sa inyo kung ano yung mga nalaman niya doon sa area niya. Opo. Saka gagawin ninyo. Opo. Tita Malu, pag nakaupo na kayo, yung middleman Tutuunan natin ng pansin lahat ng mga yun. Opo. Ginanon, okay. Okay, Tita Malu, sige, you have the floor. Pakikausap po. Kausapin po natin yung mga kababayan po natin, hindi lang sa Metro Mega Manila. Tayo po napapakinggan, napapanood sa buong Pilipinas. Go ahead, Tita Malu. Ayan, sa lahat po na nakikinig, nanonood po ng Ronda Pilipinas po sa ating mga kapwa vendors dyan. Kami po sa Vendors Party List po, nandito lang po kami para syempre tumulong paano natin iangat ang ating mga kapwa maninindang Pilipino. And sana po ngayong May 12 po, suportahan niyo po sana at sana po ipanalo po natin ang Vendors Party List. Salamat po ng marami. Ngayon, sa lahat ng vendors. Vendors Party List. Vendors Party List. Ano number natin, Tita Malu? Number 67. Number 67, 6 at saka 7. 67, si Tita Malu. Yan, okay. Pagka nakaupo na si Tita Malu, lagot kayo yung mga middlemen dyan. Maraming salamat, Tita Malu. At maraming we appreciate you being here. Maraming salamat po. Isa kayo sa mga pwedeng maglinaw sa amin itong problema sa mga oversupply na mga kamatis na yan. Pwede natin pag-usapan sa susunod. Bigas, sibuyas, saging. Yes po. Maraming salamat, Tita Malu. Salamat po na marami. Thank you very much. First nominee po ng Vendors Party List, si Tita Malu Lipana, number 67. Ronda Pilipinas. Samantala, tayo po'y tumanggap ng isang report.
Report ukol sa di umano'y pagkadisamaya at pagre-resign ng ilang sundalo matapos maaresto si dating Pangulong Duterte, tinawag na fake news ng pamahalaan. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga kumakalat na balita na may mga sundalong nagre-resign down sa kanilang hanay kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franzel Padilla na walang katotohanan ng mga ulat na ito at mariing itinanggi na may mga nagbitiw na sa serbisyo. Anya kung mayroon mang mga magbibitiw sa tungkulin, hindi raw online ang tamang paraan para gawin ito at may proseso anyang kailangang sundin. Ipinunto ni Padilla na bahagi lamang ng disinformation at fake news ang mga kumakalat na balita tungkol sa di umano'y pagkadismaya ng ilang sundalo sa pamahalaan. Dahil dito inikayat ng AFP ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa social media at iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pilipinas, ang ating oras. 4 minuto bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ngayon tanggap tayo ng isang report. Kamara nanindigang legal ang paghahain ng mosyon para sa pasagutin si VP Sara sa Articles of Impeachment. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Iginiit ng House Prosecution Team na legal ang kanilang ginawang paghahain ng mosyon sa Senado upang hilingin kay Senate President Francis Cheese Escudero na pasagutin si Vice President Sara Duterte sa inihaing Articles of Impeachment ng Kamara. Ayon kay House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo, hindi gagawa ang prosecution ng bagay na labag sa batas at wala sa panuntunan ng impeachment trial. Anya kanilang iginagalang ang Senate President bilang presiding judge ng impeachment court at gagawa lamang ang prosecution ng legal na proseso batay na rin sa Senate Rules of Impeachment. Sa ilalim ng nasabing panuntunan na pasasagutin ng Senado ang respondent sa inihaing kaso sa kanya sa loob ng 10 araw mula sa araw na natanggap ang kautusan. Pero batay sa impeachment timeline na inilabas ni Senate President Escudero, pasasagutin ng Senate Impeachment Court ang Vice Presidente sa Hunyo 4 pa. Sisimulan naman ang paglilitis sa Hulyo 30, 2 araw matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at matapos ang pagbubukas ng 20th Congress. Ipinunto ng panel na maaaring aksyonan ng Senado ang mosyon ng Kamara dahil nagtatrabaho pa rin naman ang kapulungan kahit nakareses ang Kongreso. Patunayan niya dito ang ginawang pagdinig ni Senator Amy Marcos noong Marso 11, kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy. Okay, ngayong Marso magaganap na ang pinakamaningning na gabi sa Bingo Plus. Ito ang Bingo Plus Night 2025. Excited ka na ba, Bambam? Excited na ang lahat kasama si Bambam dahil makikiselebrate sa atin ng mga brightest stars ng bansa. Rak-rakan kasama ang parokya ni Edgar, Stephen Speaks at may exciting appearances and performances tulad ng inyong mga paboritong artist tulad ni Jackie Gonzaga, Jack Roberto, Patrick Quiroz, Angeline Quinto, Samuel G, Zephanie, Cager Thelvega, Nicole Cordobes at si Empoy.
Hindi buo ang Bingo Plus Night kung wala ang ating mga celebrity endorsers. Abangan ang nag-iisang Papa P, Piolo Pascual at ang Chinita Princess Kim Chu. Pasabog, hindi ba? Mas kabog-gabol ng Bingo Plus Night 2025 dahil makakasama natin ang phenomenal box office star Meme Vice Ganda. Bingo Plus Night will happen on March 27, 2025 live on Bingo Plus app and website. Akala nyo tapos na? Hindi pa! Marami rin hinanda mga surprises para sa Bingo Plus Night kaya sali na para sa ultimate lucky spin for a chance to win 300 million pesos and 5 pesos million worth of the kotse. Car po yan, car. Download na the Bingo Plus app now on App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa ha! Dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Ronda Pilipinas. Ito na! Alex Ayala pinataob ang world number 2 na si Iga Swiatek sa quarterfinals sa Miami Open. Sports News mula kay Ian Articono. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Niyanig ni Alex Ayala ang mundo ng tennis sa kanyang makasaysayang panalo laban sa world number 2 na si Iga Swiatek sa quarterfinals ng Miami Open. Sa edad na 19 at may ranggong number 140, tinalo ni Ayala si Swiatek sa straight sets 6-2, 7-5 upang umabante sa semifinals ng prestihiyosong torneo. Sa kanyang tagumpay laban kay Swiatek, si Ayala ang kauna-unahang manlalaro mula sa Pilipinas na umabot sa semifinals ng isang WTA 1000 event. Sa semifinals, haharapin ni Ayala ang mananalo sa laban ni Emma Raducanu at Jessica Pegula. At yan ang aking Sports News. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Charo Santos, inaming muntik na mawala ng trabaho dahil kay Dolphy. Ha? Alamin natin na kung mawawala ng trabaho si Charo Santos, papuntahin mo dito sa Aliw Broadcasting Corporation, ha? Oh. Dito niya ituloy yung Dear Showbiz Balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, muntik na matanggal sa trabaho si Charo Santos dahil sa yumaong si Dolphy. Sa post nito sa kanyang Facebook page, sinabi ni Charo na nangyari ang naturang insidente noong 90s noong dumating si Dolphy mula sa Amerika at tawagan siya para sabihin gusto nitong bumalik sa showbiz. Agad umano niyang pinuntahan ang kanyang boss noon sa ABS-CBN at ipinilit na bigyan ng programa sa telebisyon si Dolphy pero nakatanggap umano siya na negatibong sagot mula dito. Sinabihan umano siya nito na hindi siya nag-iisip dahil 3 taon nang wala si Dolphy at nakalimutan na raw ito ng mga tao, ngunit ipinilit niya raw dito na hindi palaos ang komedyante. Para makonvince lamang umano ang kanyang boss ay sinabi niya dito na kung hindi mag-rate ang programa ni Dolphy ay pwede siya nitong sibakin sa trabaho, bagay na ikinatulala niya raw dahil nabigla siya sa lumabas sa kanyang bibig. Pero pinangatawanan na raw niya ang kanyang hamon kaya't ginawa niya ang lahat para hindi matanggal sa trabaho. Sinabi pa ni Charo na kumuha raw siya ng the best team dahil may nakapagsabi raw sa kanya na kapag hindi natawa ang kanyang boss sa loob ng 5 minuto ay umuwi na siya at mag-resign. Pero awa umano ng Diyos, sa unang 5 minuto ay nadinig nila ang halakhak ng kanyang boss kaya't umuwi na raw siya dahil alam niya na may trabaho pa rin siya. Ayon pa rin kay Charo, mula noon ay nag-number 1 na ang Home Along the Riles sa prime time sa loob ng 17 taon mula nang umere ito noong 1992. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda
Pilipinas. Pagkakabit ng campaign material sa hindi tamang lugar, alamin natin NBI report. Nako, bawal ito report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pagkakabit ng campaign material sa hindi tamang lugar, nako, bawal ito. Kung isa kang kandidato, marahil sa panahon ng pangangampanya, ay gagawin mo ang lahat para makilala ka ng mga tao. Isa na rito ang pagpapaskil mo ng iyong muka sa pamamagitan ng posters o tarpaulin. Pero paano kung alang-alang sa pagkapanalo, ikinabit ang iyong campaign materials sa mga hindi itinakdang common poster areas ng Commission on Elections? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Base sa Section 82 ng Omnibus Election Code at COMELEC Resolution number 10730 o Rules and Regulations Implementing the Fair Elections Act, maituturing na election offense ang paglalagay ng campaign materials kung saan-saan o sa mga hindi otorisadong lugar. Ayon sa COMELEC, ang common poster areas ay itinalaga upang masiguro ang patas at maayos na pangangampanya ng mga kandidato, at ito ang mga lugar na karaniwang nadadaanan o pinupuntahan ng mga botante. Kapag napatunayang lumabag, may kapangyarihan ang COMELEC na tanggalin ang mga campaign material ng isang kandidato kasabay ng umiiral na oplan baklas. Kaya kayong mga kandidato, kayo dapat ang maging mabuting ehemplo. Hindi yung mandaraya pa kayo, makakuha lang ng boto. Huwag kang pasaway para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo magbalan, tayo muna magpatama quote of the day. Mahalin mo ang iyong trabaho. Huwag yung katrabaho. Mahalin mo ang iyong trabaho. Huwag ang iyong... Hindi, mahalin mo rin ang katrabaho mo. Oo. Ang bira. Marami nagkakatuluyan dyan ah. Mahalin mo ang iyong trabaho kahit nahihirapan ka, dahil mas mahirap ang walang trabaho at umaasa lang sa iba. Oh, mahalin mo ang trabaho mo. Saka yung katrabaho. Diba? Ilan na ba ang minahal mong katrabaho mo? Ano? Hiyas? Ilan na ang ex mo? Ilan na ang minahal mong katrabaho mo? Lahat. Siyempre, mahal mong lahat ng iyong katrabaho. Ha? Anong zero? Zero ka dyan. At yan nakabuha ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan ang pagsusunod na programang Yes, Yaw Tao Basha with Miss Juby de Guzman. Mahalin ang trabaho, huwag ang katrabaho. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging katrabaho. Ako ang iyong naging nakasama. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.